Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. Oh my God. Happy Halloween. Halloween? Hindi talaga Halloween, te. Happy Halloween. Alam nyo, unprepared ako for this year's Halloween. Feel ko naman unprepared ako every year. Feeling ko, ang goal ko, ang dami ko na feel Ang goal ko siguro next year ay mas maaga akong mag-prepare for Halloween para makapag-photoshoot ako ng costume ko, ganyan. Kasi I think masaya ang Halloween, right? I mean, for people. Kailan lang kasi ako na-inform na ang Halloween ay para sa pagko-costume, te. Ang Halloween para sa akin, ay KMJS Gabi ng Lagim Special. Kasama mo yung mga pinsan mo, magpipiknik kayo sa sementeryo kasi tatambay kayo doon para, I think, samahan ang kamag-anak nyong nakalibing. Hindi ko alam. Ganun yung Halloween sa akin, okay? Nung bata ako, hindi naman talaga siya yung Halloween na, yes, this is our chance to dress up, magpaganda, something. Hindi ako ganun na sanay mag-Halloween. So like, feel ko nag-a-adjust pa ako, okay? Baka next year, mas prepared na ako para sa Halloween. So ngayon, ito lang ang amats ko, guys. Kasi wala talaga akong costume pa. After ko mag-shoot nito, lalabas ako para maghanap ng costume. So, for our Halloween ba't ba ako hirap na hirap banggitin yung Halloween? Para sa ating Undas episode, Undas special, nagpa-submit ako ng letters sa ating audience, kayo, sa ating roommates, through a Google form. So, this is Yanni's Mail. At this point, natanggap ko na lang talaga na kumakanta ako randomly. Madaming nag-assume na isasama ko si Gian sa episode na to. Kasi multo, right? That would have been a good episode. Pero kinakatok ko pa si Gian up until now. Gian! Please answer the call. Kimi. Pumili ako ng ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10! 10 letters! Shucks. So, ako talaga makakasama nyo ngayong undas kung magiging mahabang episode na to. Whatever, simulan na natin. Okay. Ang first letter ay galing kay Sprinkled Chocos. So, ang tanong ko kasi is, anong multo mo, right? Yun yung prompt. Tatawang multo niya, te. Yanni, hello! Ito ka na nga. I had a situationship with someone who is 7 years older than me. Oh, okay. Wala ko anything against sa mga 7 years older. Basta hindi ka minor and barely 21, you're good. It was special. Well, for me. Isa sa mga naging dates namin ay running date. It was one of the major reasons why I started my running era. Dinala ko siya sa UP that time kasi malapit and okay siyang place for running. Oo nga eh. Alam niyo, hindi ba nahihirapan ng UPD students? Marami rin namang nagja-jogging sa UPLB. Pero I feel like iba yung nangyayari sa UPD na nagiging jogging place talaga siya. Dahil sobrang laki ng UPD and like sobrang gentrified na ng UPD right now. Pag pumupunta ako doon, hindi talaga siya, like parang hindi siya university, parang hindi siya campus. No, medyo yung mga taga-UPD dyan, nafe-feel nyo about it? Nafe-feel nyo ba na at home kayo sa university? Or parang isang malaking, public space naman ng UP, to be fair. Sadyang, my God, sobrang dami lang nagja-jogging, talaga. At isa na si Sprinkled Choco doon. Okay. First time niya raw there and he enjoyed it naman. Daw. Lol. When our situationship ended, isa ang running sa naging outlet ko para mag-heal. Okay. Lakas kasi ng tama ko sa kanya, sis, as bobo. I feel like, gets ko kasi one situationship. Alam naman natin, nasabi ko na rin, na mas mahirap mag-move on sa situationships. Kasi mas may thrill siya, untapped potential, basically. So, mas malala yung regrets minsan sa situationship and yung yearning. Anyway, tapos, oh my God, second reason, 7 years older siya than you. I'm assuming na trentahin siya. Ang sama ng trentahin na term. But I'm assuming na nasa trentahin siya na age group. Kasi ayokong i-assume na bata ka, te. Tsaka mukhang adult ka naman. Anyway, lakas kasi ng tama ko sa kanya, sisas bobo, haha. So, running became my escape. Tas nakita ko siya sa UP. With his new girl. Dinala niya sa UP. Doon na rin sila tumatakbo.
Ganun yung ganun yung pagkakabasa ko kasi ganun yung pagkakasulat niya ng letter. And yung races na sinasalihan ko, sinasalihan din nila. Paano naman mag-move on si self niyan? Yung multo ko nabuhay. Tumatakbo pa, shoot. With that said, meron bang multong tumatakbo? Wala kasi akong third eye, guys. Ayoko din. Hindi ko rin naman pinapangarap at pinamanifest for myself. Pero yung mga multo ba, like tumatakbo din sila? Or like nakatayo lang talaga sila, nakalutang lang, ganyan. Meron na ba kayo nabalitaan ng multong tumatakbo? Bukod sa multo ni Te, na nasa UP. Sorry, ang random lang nun. Ang fuck up lang ng thought na ako yung nag-introduce sa'yo sa place na yan. Hu. We both started that hobby, then dadalhin mo siya doon na para bang doon ka lumaki, ha? Ote, di isara mo yung UP. Harangan mo yung UP, tayo na. Ikaw na ang mag-guard. Hindi, actually, gets. Feeling ko, yun, it's giving deja vu ni Olivia Rodrigo. Like, alam niyo yung kapag meron kayong mga ex na, ako yung nag-recommend sa'yo ng place na yan. Ako yung nag-recommend sa'yo ng cafe na yan. Ako yung nag-recommend sa'yo ng music na yan. Ako yung nag-recommend sa'yo ng movie na yan, tapos i-recommend mo sa iba. Basically, like, binuo kita, te. Tapos, gagamitin mo yung personality na yan sa ibang tao. Gets ko na nakakagalit siya as fuck. Okay? Also, 8 years younger naman sa kanya yung girl. Ay, may pattern. May race akong sasalihan this November. I think andun din sila. Buti na lang mas mabilis akong tumakbo sa kanila. And imagine ko na binibilisan mo talaga yung takbo para hindi mo sila makasabay. Pero oh my God, 8 years younger yung girl, tas ikaw 7 years younger. Pabata ng pabata yan ah. You dodged a bullet. Let's just say that. Kahit sabihin natin na adult ka and baka hindi naman weird yung age gap, pero kung puro bata sis, like, sketchy. Congrats sis. Sana makatakbo ka ng mapayapa. Sana hindi ka na makakita ng multo na tumatakbo sa UP na pumapatol sa mga mas bata sa kanya. Next letter tayo. Ang letter na to ay galing kay Nikomi. Hi Miss Yani, I hope na mabasa mo ito kasi gusto ko ng attention. Namujin? Bueno. Nakalagay talaga eh. Hi Sophie Prime, I love you. Nung grade 9 ako, may naging crush ako sa room namin. By the way, I'm a guy, for reference. And he is a guy too. Sobrang crush na crush ko talaga siya. And habang tumatagal, mas lalo akong na-attach sa kanya. And ayun, umamin ako and gusto niya rin ako. Shit! Wow, that's so high school. So, umabot kami until grade 10. Sobrang high school kabaklaan, romance lang, ganun-ganon. Not until after graduation, naging cold na siya sa akin. Lamig! And trinay ko makipag-communicate sa kanya kasi naninibago ako. At sinabi niya sa akin na baka hindi na daw pwede pang tumagal kami kasi nagpapa-convert na raw siya sa church nila. Ow! MCGI siya, by the way. Okay. And sinabi niya na bigyan ko raw siya at least 1 week para mag-isip pa kung tutuloy pa raw siya sa relationship namin. Sobrang hindi ko kinaya yung message niya at bigla ko na lang in-stop ang relationship namin. Walang patumpik-tumpik at ads pa. Nakipaghiwalay na ako. Nag-agree na lang din siya. Almost 1 year na ngayon since naghiwalay kami and sa tuwing makikita ko sa loob ng campus, same school pa rin kami till now, parang gusto ko siyang yakapin at sana pinagdesisyon ko na lang muna siya. Baka siguro na-convince niya pa yung sarili niya na tumagal muna kami. Pero parang tama naman yung ginawa ko, no, Miss Santayani. Sobrang hinahunt pa rin ako until now and what if sana pinagbigyan ko na lang siya at pinag-decide. Okay, meron siyang in-attach na pictures pero sabi niya for my eyes only. Titignan ko. Bagets! Sobrang bagets! Okay. Kung dun sa question na sana ba inintay mo na lang muna yung time para mag-decide. Ewan ko, hindi kita masisisi if nag-decide ka ng ganon. Kasi 1, you're young. 2, masakit yun, okay? I've learned naman sa previous relationships ko na kung kaya mo talagang mag-extend ng patience, you do so. Yes. Kasi if nanghihingi ng person yung time, if nanghihingi yung taong mahal mo ng time, you give them that time and space na need nila. But also, 1 year na, it's way past that. I think need mong bigyan ng grace yung self mo na nasaktan ka, ate.
at that time. And also, sobrang Fleabag mo lang, sis. Si Fleabag and si Hot Priest. Ang ano kasi dyan ay mahirap kalaban ng Diyos. Yun lang yun. Ako hindi ko na kinakalaban si Lord Jesus eh. So, parang mahirap talagang kalaban si Lord and ang faith. And hindi ko alam kung anong rules sa MCGI, but maybe mas hindi sila open to queer relationships, and that's why itong person na to, nag-struggle siya with what he should do sa relationship nyo. Yes, I agree. Deserve niya nung time and space na yan to think na maybe dapat hindi mo talaga siya giniva pa na gano'n. Gusto ko yung parang ginagatungan ko pa yung regrets mo na parang, yes, magsisikap ako. But, ano kasi, parang, ewan ko, hindi mo rin masisisi yung sarili mo. Okay? Lalo na if, parang, leading to the breakup, if hindi ka pa nag-initiate ng conversation, hindi nyo siya mapag-uusapan kasi nagiging cold na siya sa'yo. So, basically, parang bumibitaw na siya a bit, which is very unfair to you. So, I think it's time to let yourself go. Huh? Like, oras na para i-let go yung regrets na yon. Unti-unti. Feeling ko, i-honor mo yung choice mo din na, damn, ginawa mo yung thing na yun kasi nasasaktan ka. And again, mahirap kalaban si Lord. Okay? Yun lang. Yun yung masasabi ko doon. Fleabag, thank you for listening to Yanni's Room. This is such an honor. Sana okay ka, te. Sana nakakatulog ka. And dahil bagets ka pa, marami kang relationships na madidiscover pa, mabubuo pa. If kayo, ang cliche, if kayo talaga. I mean, hindi naman galit si Lord sa mga bakla. Naniniwala ako na my God does not hate the gays. And if, ewan ko, if this yung person mo na yan, malay mo, iniisip ka rin yan. Parang wala ako na itutulong na maganda dito. Talagang ginagatungan ko lang yung delusion at saka yung regrets. But, ewan ko, the universe and that person will find a way if talagang gusto niya. Okay? Feel ko kasi, even if, may chance na kung binigyan mo rin siya ng time and space to think that time, baka ano din, pinoprolog mo na lang yung agony. So, ano na yung isip ko. Yun lang. Thank you. Next letter! Ang name niya ay Joe. Siguro yung isa sa what ifs ko ay yung what if hindi nagkasakit yung mom ko. Siguro kasama ako sa graduate next year. Siguro katulad ng mga kapatid ko nagagawa ko yung mga gusto ko. Mahirap kasi na ako lang lahat eh. Ako nagpapaligo sa mom ko, palit ng diaper, etc. Oh my God. Kasi na-stroke siya. And it's been 3 years. Nag-aral naman ako 3 years ago kasi may online class since pandemic yon. But I decided mag-stop dahil nag-aaway kami ng tatay ko kasi sa sobrang pagod, napuno ako. Iniisip ko na sana mayaman or matalino ako para kahit ganito yung kahirap yung sitwasyon ko, kaya ko magpatuloy sa buhay. Ako na lang din yung nagsasakripisyo since ako lang yung babae sa amin. Parang mumultuhin pala ako ng mga kwento nyo tonight. Okay? Nahihiya rin yung mom ko sa kanila. Ayaw niya magpaalaga sa iba, haha. Maraming beses ako dapat nagtangka mag-enroll but sa kasamaang palad may mga away sa bahay na hindi kaya ng utak ko. Kaya hindi ako natutuloy. Bukod sa problema financially, mom ko na nagsasabi na di naman daw siya naaalagaan kapag wala ako. Mahal ko mom ko kaya kahit... No, naiiyak ako. Mahal ko mom ko kaya kahit gawin ko to habang buhay, ayos lang wag lang siya mawala. Pero minsan napapaisip ako na what if hindi nangyari lahat ng to sa akin, haha. Basta naiinggit ako, hindi ako basta-basta nakakalabas ng bahay as in swerte ko na lang kung makalabas ako isang beses sa isang buwan. Pero thankful ako sa friends ko na minsan bigla-bigla bibisita sa bahay or sunduin ako so wala magagawa dad ko kundi payagan ako. PS, may mga work kapatid ko at tatay ko tas isa ko kapatid nag-aaral. Di lang sapat talaga mahal ng gamot and diapers, haha. Visit na mga corrupt officials yun. Oh my God, Joe. I have so many feelings about this story. Okay. Siguro first of all, sana nakatulong na nakapag-vent ka ng ganito. Kasi ang bigat. Ang bigat, okay, dahil ikaw yung sumalo ng gantong role sa family nyo. Eh, ang dami-dami nyo dyan.
And second, because nabanggit mo, I feel like ikaw yung sumalo dahil lang ikaw yung babae. I've seen so many households, so many families na held together by the women in the family. Feel ko kahit gaano pa tayo ka-woke right now, in today's age, in this generation, ang dali-dali maging woke online, right? Pero meron pa rin talaga mga gantong problematic dynamics na nagpe-persist offline and in real life. Tangina, parang mumultuhin talaga ako ng kwento mo, sis. Hindi ko in-expect na may mga gantong pinagdadaanan yung mga taong nakikinig sa akin. Ba yan? Yawa! Gusto ko lang sabihin na alam ko na love mo yung mom mo, and it's not wrong na meron kang gantong feelings and gantong thoughts. Kasi you're just a person, you're just a human being, meron ka rin mga pangarap para sa sarili mo na nahinto dahil sa family problem na to. And also caused by a financial problem na dahil nga rin sa, systemic din kasi yung gantong problema, guys. Hindi lang to basta problema ng isang pamilya. Problema to kasi walang maayos na healthcare sa bansa natin. That's why a lot of people have to sacrifice para lang maka-access sa healthcare needs nila. Na dapat, hanggat maaari, libre at accessible para sa atin. Na-discuss ko na to sa podcast. Again, favorite phrase ko na ngayon, na-discuss ko na to sa podcast before. Kasi parang paulit-ulit lang din talaga ako sa points ko na laking bagay talaga ng kung anong nangyayari sa government natin, sa sistema natin, kung paano tayo gino-govern ng leaders natin, sa kung paano tayo mabubuhay individually and collectively within our families. And this, yung gantong, like yung mangarap para sa sarili, yung personal goals and ambitions natin, even that ay affected ng politics natin, ng sistema na ginagalawan natin. So, ang lungkot nito kasi, again, ang dami-dami nyo dyan. I feel, hindi ko alam kung ilan kayo magkakapatid, pero sinabi mo na ang dami nyo dyan. And gets ko na merong trabaho yung dad mo, merong trabaho yung mga kapatid mo, pero hindi ibig sabihin nun dapat inasa nila sa'yo lahat. Or tinigil nila yung, hinayaan ka nilang itigil yung buhay mo for this. Hindi ko alam kung anong relationship mo with your mom, and hindi ko alam kung anong relationship ng mom mo with your family, kasi yung fact na nahihiya siya sa mga tao sa bahay, and ikaw lang yung napagkakatiwalaan niya ng ganto, tells me something about the men in your family. Grabe! Ay, sorry. Nauntog yung laptop. Grabe, parang naawa ako sa'yo at sa mom mo. Hindi naman sa ginajudge ko yung family mo, pero medyo, I feel like lahat naman kayo trying to make ends meet. Pero, grabe yung responsibility na iniwan nila sa'yo na this is something na dapat pinagtutulong-tulungan nyo. Yung magkakapatid. And also, ako lang ba, pero parang mas malaking responsibility to ng dad mo rather than you. Kasi siya yung adult. Siya yung asawa. And ang responsibility din talaga ng parents, ng adults in a family, ay suportahan yung mga bata. So, God, ang bigat. I hope kahit papaano talagang meron kang comfort na na-find in sending this letter. And ang masasabi ko lang ay, siguro kung kaya, makausap mo yung mom mo or yung dad mo na this is unfair. Unfair siya para sa'yo. Alam ko ang idealistic nung thought na, nung advice na, hindi kausapin mo ganyan kasi hindi ko naman alam kung anong situation nyo, hindi ko alam kung ano yung dynamics nyo sa bahay. Pero, hindi to okay. Hindi to okay talaga. I'm happy na meron kang friends na andyan para suportahan ka. Sana, kasi 3 years na to, no? Sana, now, pag napanood mo tong episode na to, magkaroon ka ng courage to stand up for yourself. Yung mag-ask na makapag-aral or probably like kahit yung simpleng makalabas ka lang ng bahay, yung hindi ka i-expect
na ikaw lang yung magiging caregiver sa mom mo, magiging malaking bagay yun for you. Feeling ko hindi ka na rin kasi, baka hindi ka na rin healthy emotionally and mentally, gaya na sinasabi mo na hindi kinakaya ng utak mo. Meron tawag dito like parang caregiver burnout. Kasi kahit mahal mo talaga yung inaalagaan mo, hindi siya madali. So, feeling ko yung mga simple joys, like makalabas, makasama yung friends mo, do things na mag-nurture sa mental and emotional state mo, will give you happiness, hobbies, magiging malaking help din yun sa'yo as a person, and baka that way, mas makapagbigay ka ng care ng mas maayos. I feel like it's time talaga to ask someone in your family to help. Kasi, hindi ko alam kung ilang taon ka, pero you can only take so much. Tao ka lang. Wala akong masabi. With that said, mag-hope ako na things will turn out well para sa'yo. At na may makakausap ka sa family mo para maayos yung setup na to. Kasi sobrang unfair talaga. I feel like you were put in a position na hindi naman ikaw yung pumili. When it comes to studying, sa pag-aaral naman, don't worry. Ako ang mag-encourage sa'yo na wala namang too late sa pag-aaral. If madedelay ka, 3 years late ka, go! Mababalikan at mababalikan mo siya. And kung ano man yung dreams and ambitions na meron ka right now, hold on to it. Sana hindi mo siya mabitawan. Ever. I hope then na maging okay yung health ng mom mo and maging okay yung health mo. Hay, nako, dam. Yun lang. Sana makuha mo lahat ng help na need mo. And, oh my God, natakot. Sabi ko pa naman sa prop, magtakutan tayo dito. Natakot nga ako sa kwento mo. Yun lang. Joe, kung asan ka man, just know na I will always think of you. And hindi ko nakuha yung email mo dito and contact mo. Pero, if ever lang na need mo mag-vent, or if ever na gusto mo akong i-update about things na, ewan ko paano magpa-progress, open naman ang aking DMs and email actually, yanisroompodcast@gmail.com. Go lang. So, yun lang, Joe, sending yakap. Tangina! Ang lala, happy Halloween! Dapat pala mga ghost stories na lang yung pinasend ko. Okay. Next story tayo kay Pali. Pali ang name niya. Hi, my multo was my HS puppy love. My high school puppy love. Title nito ay So High School. Charis, ang dami talagang may So High School na story. 2 months lang kami nung second year high school. Pero all throughout our high school life, pahapyaw-hapyaw siya sa buhay ko. Like, di siya nawawala. Siguro dahil nasa same circle kami at maliit lang ang school namin. Simpleng asaran, reply sa comments sa FB, or simpleng chat lang. Nagba-back to zero ang person. Tangina kasi Virgo male siya. Hirap na hirap sa confrontation, Depota. Pero ayun, natapos ang high school. Senior high school na kami, magkaiba na rin ng school, so finally, tapos na ako sa kanya. Until, nagdebut ang mga friends namin. Nagkita ulit kami. Nagkatabi, holding hands, hoy debut lang yun. Wala naman sa program na merong holding hands. Hatid pa uwi, may pakis pa sa cheek. Dito kasi! Ay, sorry, makala ko dagok time. Niya kay Sophie mo na lang to sinend. Hindi. Sobrang laking improvement from our high school selves. Or, was it? Tangina ni Te magsulat. Okay. Kasi the next day, tangina, naalala ko, Virgo nga pala siya, ate. Alam mo, Te, hindi lahat masisisi mo sa pagiging Virgo niya. Yung nanay kong Virgo ay okay. As in, she's so perfect. But, okay, gets ko naman sa ibang Virgo. Parang dead ma lang sa kanya lahat ng nangyari kagabi. Ayun si bakla, tanga na naman. Daig mo pa ang one night stand, sis. Lugi ka pa nga Para siyang one night stand pero walang sex. Fast forward to first year college. Lumipat sila ng Cavite. Yuck! Cavite! At guess what? Sino din ang lumipat kasi ang mama nandun nagka-work? Eh di ang ate mo. Gahol na din ako mag-entrance exam.
So, sa isang uni ako sa Cavite nag-exam. Pumasa ang babae na to. Guess what ulit? Sino nag-reply sa story ko? Eh di yung ex ko. Kasi doon din siya mag-aaral. Guess what ulit? Blockmates kami. Same course. Everything. Oh my God, girl. Just fuck. Just kiss. Just kiss already. What the heck? Ano to? Anyway, walang nangyari at hindi na ako nagulat. Ako nagugulat. Ano to? O to yung may lumipat kayo sa isang lugar, tapos sa isang school kayo nag-aral, tapos isang course, and isang block. Alam ko na ang kanta para sa'yo. Ang kanta para sa'yo ay Magnets ni Nikki. It's like some kind of magnets. Patugtugin ko. Ito may lyrics. Yung ex mo ay isang itch na hindi mo makamot. Anyway, walang nangyari at hindi na ako nagulat. May nangligaw din sa akin at sobrang layo sa ugali niya na inuulol ako every fucking time. 5 years na kami ng boyfriend ko now. What could go wrong? 5 years and nag-send ka pa sa akin ng letter tungkol sa ex mo. Fuck this shit. Okay. Ayun nga lang, dahil blockmates kami, hindi naging malabo, nasa iisang circle pa rin kami. Diyos ko po! Like some kind of magnets talaga, te. Ay, napatugtugin na nga natin yung chorus. Sis, bagay talaga sa'yo yung magnets. Like some kind of magnet, you're a mystic force. I try to explain the way through planets. Of course. O diba, lagi mong sinisisi yung pagiging Virgo niya. Sis, magnets ka talaga! Okay, tuloy na natin yung story ha. Alam ng BF ko ang lahat at sobrang chill lang nila sa isa't isa. Na para bang wala lang yung sa amin. Kaso recently, sinabi kasi sa akin ng nag-inuman pa daw yan sila, yung boyfriend mo tsaka yung ex mo. Inamin daw ng ex ko na may feelings pa raw siya sa akin na naging kami ng boyfriend ko. Like, anong gagawin ko sa info na yun? Wala! Wala kang gagawin sa info na yun! Pero ang sagot mo ay, di maulol. Ate! Feeling ko tuloy ako si Piolo Pascual sa Starting Over Again mismo. Tangina, oo nga! Minumulto na ako ng damdamin ko. Ako, manta ka pa talaga. Yung photo below is kaming tatlo sa isang photo. Oh, may picture sila. For your eyes only. Sorry, malabo. Kasing labo na. Hoy! Tama na. Titignan ko yung picture. Sister, tama ka na! I fucking swear. Ang lala talaga na naulul ka pa. 5 years. Girl, remind lang natin again, 5 years na kayo ng boyfriend mo. 5 years na kayo ng boyfriend mo. Alam nyo, speaking of starting over again, sige nga, para ka nga talagang si Piolo Pascual. Yung naulol si Piolo Pascual kay Jeannie at kay Patty. Yung naulol si Piolo kay Jeannie at kay Patty, nagtataka pa ako nun. Sabi ko, maulol siya kay Jeannie, parang secured na siya kay Patty. Pero feel ko, nagets ko siya through the years kasi meron siyang, hindi niya nabigyan ng maayos yung relationship na yon ng closure. Kaya talagang naalog pa siya nung dumating si Jeannie. And he's just a guy. Tao lang din siya, okay? So, feel ko nadala lang din talaga siya ng mga emosyon. And baka yun yung nangyayari sa'yo right now. Yun nga bang nangyayari sa'yo right now? Kasi naulol ka pa talaga. Also, hindi ko magets kung bakit sinabi pa sa'yo ng boyfriend mo to at sabi mo, alam to ng boyfriend mo lahat. Alam ba ng boyfriend mo na ganito ka naulol nung high school? And right now, feel ko hindi alam ng boyfriend mo. Kung alam ng boyfriend mo, pinag-aawayan nyo na to right now. Yun lang. Nakakatawa. Okay. Siguro i-update mo ako if magbe-break kayo ng boyfriend mo dahil hindi mo na kinakaya yung pang-uul sa'yo ng ex mo. Hindi naman sa sinasabi kong yun yung gusto kong mangyari. Actually, ayoko na yun yung mangyari. So wag. Pero fun yun, if ever. I-update mo rin ako kung meron mang progress or hahayaan mo na lang mamatay ang kwentong to sa Google Forms ko. Thank you, Pali. Next! Galing kay Mix. Trigger warning death.
Okay, trigger warning death, guys. Wait lang, namamawis yung kilikili ko. Hi, Miss Yani. Ang letter na ito ay about sa childhood kineme ko noong 2017. Move on naman na ako, pero dahil may ganito kang naisip ko lang na i-share. Pero minsan minumulto pa rin talaga ako. Tawagin na natin siyang L. Parang biglang naging mahina yung boses ko. Nasa iisang barangay kami noon. Province to, so sama-sama talaga yung mga tao kada may fiesta. Bailihan or liga. Ay, ang saya naman. Umabot na sa point na we hang out kasi close talaga magkakapit bahay. Pero not sobrang close, like casual lang. At least in front of other people. Kasi hindi nila alam nag-chat kami. Minsan, awkward na nga sa personal since hindi nga alam ng iba na we interact sa chats. Although yung ibang tropa namin naghihinala and sometimes they ship us pero never talaga kami umamin kasi ayoko rin. Year 2018, need ng family ko lumipat ng lugar. I left our province and we lost contact since na-busy din ako sa studies ko and sa life din. But noong 2019, nagbakasyon ako sa province namin and napansin ko na wala siya. Like 3 days na, di ko pa rin siya nakakasalubong man lang. Hindi na malinaw sa utak ko if chinat ko ba siya kung asan siya or siya unang nag-reach out. Kung bakit siya wala, basta, nasagot yung tanong ko nung sinabi niyang lumuwas daw sila ng Maynila and nasa PGH siya. Nagdadialysis because he was diagnosed of kidney failure. Oh my God. Sobrang nalungkot ako noon kasi ang bata pa namin para magkaroon siya ng ganong sakit. That he had to stop his studies para sa pagpapagamot. I said na magpagaling siya, ganun, na pwede pa rin naman i-continue yung studies niya after gumaling. I even joked, maliit ka naman so hindi halata na mag-i-stop ka. And tinawanan niya yon. After that conversation, hindi na ulit yun nasundan. March 2020, namatay ang lola ko. Diabetes and kidney failure. Umuwi ulit kami ng province and habang nasa bus kami, I saw an FB post from his relative na wala na nga raw si Elle. Days after my lola passed away. I don't know what to feel that time. Hindi ko alam paano makikibalita ng full details. Hindi ko alam kanino mag-reach out nang nafe-feel ko sa oras na yon. Nung nakauwi na ako, plano kong pumunta sa lamay ni Elle. Pero sobrang overwhelmed na ako sa nangyari sa lola ko. Dagdag pa yung pamahiin sa amin na bawal maglamay ng sabay sa dalawang namatay. Oh, really? May ganun pala. So, wala akong choice kundi magstay sa lola ko. Hindi ko rin alam yung magiging lugar ko doon since kapitbahay lang naman ako. And I think nawala na rin yung closeness noon so baka magtaka yung relatives niya if I reached out. Lumipas ang araw, minsan sumasagi siya sa isip ko. Minsan may mga bagay na naaalala ko siya. Kada death anniversary niya, I silently think of him and pray for him. Ba't ako naiiyak? Parang lungkot kasi! Sabi ko sa unang paragraph, moved on na ako. Pero hindi ko pa rin mapakawalan ngayon kasi hanggang ngayon wala pa rin ako masabihan ng feelings ko. Kasi hindi naman nila alam na we had a connection kahit saglit lang. Na kapag nakikita ko papa niya tuwing umuwi ako ng probinsya, parang nakikita ko rin siya kasi magkamukha sila eh. Ano ba to? Walang makaalam na namimiss ko rin siya minsan, not as a potential lover but as a friend. Valid ba na maisip ko pa rin siya? Valid ba na mamiss ko siya minsan? Paano ko kaya siya maalis sa utak ko? Oh my God! That pala talaga ghost stories na lang pinasend ko. Yung questions na valid ba? Yes, valid siya. I think, yun yung thing with grief. It never goes away. I don't think mawawala ang grief ever. Even if you think na yung connection na yun was short-lived, hindi naman talaga sobrang naging close, may karapatan ka ba to even feel this way kung brief lang naman yung naging connection nyo? The answer is always yes. Yung mga taong dumadaan sa buhay natin, no matter how short yung naging stay nila, importante pa rin. Meron silang nalilive na mark sa pagkatao natin. And meron silang space sa atin. I feel like ganun din talaga si Elle sa'yo. Lalo na malaking part siya ng childhood mo. So, hindi ko alam if siya ang first love mo. Pero baka. Ang hirap-hirap mag-deal with grief. Lalo na if ganto na iniisip mo, baka hindi mo naman to dapat ma-feel at hindi mo pa alam, wala ka na pagsasabihan. Hindi mo alam sinong kakausapin mo about this. Very ruin the friendship ni Taylor Swift sa recent album niya.
hindi ko naman iniisip na yung hindi ko alam if may regrets ka, basta siguro yung grief na lang, hindi lang as a potential lover. Feel ko malaking part, kasi tao ka te. And naging importante tong taong to sa'yo, naging friend mo pa rin naman talaga siya. So, magkakaroon ng grief. Kasi, ano nga ulit yung sinabi sa WandaVision? What is grief if not love persevering? Yes. Madami pang poets na dinidescribe kung ano ba talaga ang grief. I don't know, meron ba talagang taong nakaka-move on from grief? I just feel like yung grief, nag-i-stay siya with us. We just learn how to deal with it. So, wala akong masabi. Siguro wala akong masabi. Ang dami ko na palang sinabi actually. Siguro yung doon na lang sa yes, valid na you feel this way. And I hope, baka makatulong na bisitahin mo yung grave niya. Baka! Like, mag-visit ka lang. Dead ma kung may kamag-anak. Charis, mag-visit ka siguro anytime. Pwede mo rin naman kamustahin yung kapitbahay nyo. Ganito naman ang thing sa mga barangay and sa mga small communities eh. Kahit hindi mo sila super close, pwede ka mag-strike ng conversation with them kasi in a way, magkakakilala kayo. Meron kayong ganong connection. Kausapin mo siguro yung family niya, like, kamustahin, kung sino man sa family niya. And ask if pwede ka nga mag-visit. Pwede mo sabihin na naging friend ka niya before. And yon, feel ko, baka makahanap ka ng closure din sa ganon. In a way. So, ayun, Mix. Thank you for sharing your story. Damn. Damn talaga. Okay, next na story natin. Ang next na story natin ay, wow, short lang siya. Galing kay Princess Banana Hammock. I realized lang po on my first ever breakup at the age of 28. Haha, hindi ko alam kung flex to o ano. First breakup at 28? Parang nakakatakot yun. Hindi. I feel like, ewan ko, may sinend kasi sa akin na TikTok si Kim. Tapos yung TikTok ay, came from a breakup and restarting my life at 36. Tapos parang sabi ni Kim, nakakatakot yung galon. Grabe, ang dami pang pwede mangyari, na-imagine nyo ba? Okay, going back. Na kahit tinatrato ka ng tama, update here and there, if mag-cheat sila. So, ang multo ko is yung wedding preparations and future plans namin. Do you think our vows ever grieve the fact that they never made it to the aisle? Ganda nun. Ang ganda nun. Oh, damn. Maybe. But, ang naiisip ko dito ay, I think, panalo ka, te. Kasi hindi napunta yung vows mo sa isang tao na kaya kang lokohin. So, damn. Grabe ka, Princess Banana Hammock ka. Next story. Galing kay JR Delantar. Real name mo ba to? Or, okay. Sige, ito yung nilagay mo name eh. JR Delantar. Honestly, my multo isn't some ghost in the dark. It's the version of me that everyone thinks is okay. The student who smiles, laughs, and acts like everything's under control. My parents see me as strong, independent, and capable. Like I can handle life on my own. But what they don't see is how heavy it feels to carry all those expectations. I try to look fine because I don't want them to worry. I act strong because I don't want to disappoint them. But deep inside, I'm tired. I'm not always okay. Sometimes I just want to stop pretending. Because behind every I'm fine, there's a quiet cry for help. One that no one really hears. That's my multo. The ghost of the person I pretend to be. The brave, cheerful version that hides how fragile I actually am. And maybe the scariest part is that I've worn that mask for so long, I don't even know who I really am without it. Siguro ang samang take or ang samang pakinggan nito, pero hindi naman siya magtutunog blaming, 'di ba? Pero guys, people won't know na you need someone if you keep putting up these walls and facade. And yung hindi mo naman nasabi dito sa letter kung sino yung nag-set ng expectations na to for you, kung sinasabi ba ng parents mo na dapat ganito ka, kung nagka-crumble ba sila every time makikita nilang vulnerable ka. Hindi ko alam kung ano yung dynamics, pero mataas kasi yung chance na ikaw yung nag-set ng system na to for yourself. Like, who set that system up? And so,
for people who feel this way, kagaya ni JR, ang masasabi ko lang ay, let yourselves go! This is your sign to release. Ako siguro kasi sobrang emotional and vulnerable ko na person. Sobrang open ko. And maybe this is easier said than done. Hindi ko alam how this feels for other people na hindi talaga sanay sa ganon. Pero, guys, let yourself cry. As in, mag-breakdown kayo. Scream. Say kung saan masakit. Show people na you hurt. And that's the only way na parang people can also show that they care. Right? Kumbaga, hindi alam ng mga tao kung paano papasok kung hindi mo ipapakita sa kanila yung pintuan. Hindi naman ibig sabihin nun kailangan nakabukas yung pintuan, pero like yung maglagay ka lang ng pintute. Kahit nakasara dyan, kahit nakalock, at least alam ng mga tao na, okay, mayroong gantong gateway, kaya ko tong i-penetrate to reach out to you. Ayun, worried ako for you. Siguro kaya pinili ko din tong letter na to kasi if ever man na nakikinig ka, I just want you to know na minsan iniisip kasi natin na parang yung mga tao ay na-expect tayo to be strong, but the truth is hindi. These people, meron din silang sarili-sariling problema nila on their own and hindi ka nila i-hold in sa gantong chokehold. Ano ba? Sa gantong standard. Hindi ko alam kung ilang taon ka. Are you a young person? Feel ko kasi kapag teenagers, mayroon talagang gantong feeling eh. Like, yung parang angsty feeling na you can't reach out to people. I don't know. Pero, girl, ikaw, sarili mo mismo, and the people around you would appreciate if you let yourself be vulnerable. Unti-unti. If that is too big para sa'yo. At unti-unti lang. Just say na, pagod na ako. Like, fuck that facade! Fuck that mask! Like, tawan mo na yan, sis! Yung mga people na mag-i-stay sa buhay mo kapag naging vulnerable ka, and yung mga people na ma-attract mo sa buhay mo if magiging vulnerable ka, I feel like magiging better people yun for you. So, if you are afraid to lose people just because iiyak ka or like, hahandusay ka, then, ayaan mo sila. Hindi mo sila friends in the first place. I want ko, guys, ako as a very emotional person, I feel like nagiging substantial and strong ang relationships and connections kapag merong vulnerability. Kaya ako tiwala sa friendships ko, sa relationships ko, kasi kaya ko maging vulnerable with them and kaya nila maging vulnerable with me. So, merong ganung bond and connection. And yung mga connection na walang vulnerability at all ay, connection ba yun at all? Wow, nakailang at all ako doon, dalawa. Pangat pala pakinggan ng sentence, akala ko pa naman maganda. Anyway, yun lang sis, I hope, if mapakinggan mo to, wah! Let yourself go. I hope makapag-release ka. I hope makaiyak ka. Kahit on your own. Please! Girl, you are a human being. Tigilan na natin yung pagpapakastro. Ang ano sa'yo ay ang kanta sa'yo ni Nikki ay Strong Girl. Who am I if not anyone's strong girl? Tama ba yung lyrics? Wow! Buzz na buzz ang ang shoutout dito Okay, next story natin. Kay Kira. Trigger warning death. Hi, Yanni, I'm Kira. Ang greatest multo ko na hinahunt pa rin ako up to this day ay kung naging mayaman ba kami, andito pa rin kaya ang tatay ko ngayon. Medyo mahaba to pero sana ma-choose pa rin. For context, I am 24. Magkaedad lang tayo. 1 year older ka. Only child lang ako. Growing up, never kami naging well-off ng pamilya ko. Lagi lang kaming survival mode. Isang kahig, isang tuka kumbaga. Kung walang magtatrabaho na isa sa amin, walang kakain. My father was a jeepney driver, earning around 600 to 1K a day. Depende kung malakas ang biyahe. Sapat na yun sa pang-araw-araw. Sobrang thankful ako sa tatay ko kasi naigapang niya ang pag-aaral ko. Thankfully then, I graduated high school sa isang science high school. A lot of doors open for me para mayaangat ko ang estado ng pamilya ko. Nakapasa ako sa UP, sa iba't ibang universities. I was the golden child na mag-aahon sa pamilya. Kung makatapos man ako rin ang kauna-unahang graduate sa buong angkan namin.
But that didn't happen. Kasi mahirap lang kami. And let's face the reality na kahit gustuhin ko mang mag-UP for free education or kahit anong state university, ang nasabi lang sa akin ng tatay ko ay, Nak, di pa rin kaya ni Papa. Baka pwede konting alalay muna. Wow! And that broke my heart into pieces. Naiyak agad ako. Yes! Isang podcast episode na naman na may luha. Okay, and that broke my heart into pieces. Kasi dream ko mag-UP o makatapos man lang ng pag-aaral. Pero sige, alalay muna. I started working as soon as I turned 18. Nag-fast food worker ako, naging private tutor at nag-call center. Kumita naman ako kahit papaano. Enough to put myself back to school. But then, my father got ill. He was diagnosed noong 2020 with type A diabetes. From there, his health declined and so are my hopes of coming back to school. Pero dahil mahal ko ang pamilya ko, sinakripisyo ko ang mga pangarap ko just to keep them afloat. Damn! See, guys? Ito yung sinasabi ko na hindi uubra yung western thinking na, iiwan mo na lang yung pamilya mo bigla-bigla. Kasi may love and may care for your family, okay? Ganun tayo. Hindi naman siya palaging bad all the time. Pero yun nga lang, hindi ideal na madami kang masasacrifice. But anyway, then dumating ang pinakamasakit na parte. June 6, me and my girlfriend decided to go on a trip to LU. Sabi ko, pagbigyan ko naman yung sarili ko, deserve ko magpahinga. So we went. I enjoyed myself, the company of my girlfriend, the waves. Little did I know na pag-uwi ko, my father is already dying. June 9 ng madaling araw, pauwi ako sa amin galing LU. Nag-request yung mama ko na bilhan ng papa ko ng 3 Yum Burger. Naiyak ako sa Yum Burger, putang ina, that is so Pinoy. Binilhan ko naman. Pag-uwi ko, he ate the Yum Burger so happily na parang walang sakit. And sabi niya, salamat sa pasalubong, nak. Sana nag-enjoy ka sa La Union. Tang-ina! Ang lala nyo this episode. May ganito kayong pinagdadaanan? Nakikinig kayo ng podcast, ganito yung lore nyo. Putang ina! Sorry. Then I went to bed kasi sobrang pagod ako. Kinabukasan sabi ng tatay ko nanghihina siya. Di siya makatayo at itayo ko siya kasi kakapit siya sa gate para mabalanse ang sarili niya. My mom was out to buy him his insulin maintenance for the week. I noticed na medyo mabigat siya buhatin than his usual weight. Hindi ko siya mabuhat. So, hiniga ko siya sa folding bed niya and insisted na wag na siyang tumayo hanggang sa dumating si mama. I already have this gut feeling na something bad is happening. Nung dumating yung mom ko, my dad's already slurring his speech. So, pinabuhat namin siya sa kapitbahay para madala sa ospital. Naiwan ako sa bahay para bantayan yung mga gamit. I know something's wrong but kampante ako masusurvive niya just like he always does. But I was wrong. June 11 ng madaling araw nag-chat si mama. Hindi na daw siya kilala ni papa. Then a few minutes she called me. My father's gone. His creatine spiked to 1,000 plus and made its way to his brain. When I asked my mom ano nangyari, ang nasabi lang niya ay hindi natin kayang isalba si papa mo. Wala tayong pera, anak. Kaya sabi ko sa doktor ko hanggang saan na lang po abutin ng asawa ko, okay na po ako. And it got me thinking, kung naging mayaman ba kami to afford healthcare, will this happen? Kung di ba ako pumunta ng LU, may pera sana kami pang save sa tatay ko. No, hindi mo yan kasalanan, ma. Hindi mo to kasalanan. Hanggang ngayon, minumulto ako, hindi ng kaluluwa ng tatay ko, kundi ng hinayang galit at lungkot. Nanginginig ako, gago. Hindi man ito nakakatakot na kwento. Actually, nakakatakot na kwento siya. Nakakatakot. Okay? Hindi man ito nakakatakot na kwento na may multo o aswang o engkanto. Pero para sa akin, wala nang mas nakakatakot pa sa mabuhay sa isang bansang mayaman lang ang pwede magdugtungan ng buhay. Oh no! Mayaman lang ang nakakatamasa ng ginahawa ng buhay. And kung tatanungin niyo ako kung kamusta ako, ang masasabi ko lang ay okay lang. I learned that sadness comes in waves. Oh no! Hindi ako makatigil, sorry. Parang alon ng LU. Sa una nakakalunod at napakasakit pag hinampas ka. Pero habang patagal ng patagal, masakit pa rin naman yung hampas. Pero hindi ka na natutumba. Minsan nagugulat ka na parang hindi ka makahinga. Pero kalaunan, kahit tumataas yung alon, hindi na siya biglaan. May pagitan na ang bawat hampas. Pagitan para habulin ng hininga. Di man agad-agad, but each waves will come
further apart until each time in between gives us time to function. Yes, the waves of grief and sadness will never go away, but I'm sure I will survive them. Ang ganda. Ang ganda nun. Wala na akong masasabi, sis. I echo your sentiment. Paulit-ulit na ang hirap talaga mabuhay sa isang bansa na kapag wala kang pera, mamamatay ka talaga. Literal. Wala kang option. Mga mayayaman lang yung may option. Mahal-mahal mabuhay sa Pilipinas. Sobrang mahal, it costs you your life. I'm happy to hear na you are somehow okay na, you are okay na. Alam ko na hindi mawawala yung grief ever, like what I said kanina. Sa mahigpit na yakap. And I hope hindi mo nasisihin yung sarili mo na pumunta ka ng LU, kaya ganito, ganyan. I hope wala nang ganon. Though gets ko naman kung bakit mo siya may isip, pero I hope wala nang ganon. Just know na masaya yung dad mo with the 3 Yum Burgers na binigay mo sa kanya. Nanginginig ako, as in sobrang lala. Lagi kong pinipigilan yung sarili kong umiyak dito sa podcast, pero parang this story just, ano talaga siya, parang alon sa LU. Ginanon ako ayun. Thank you for sharing your story, and I hope na your father is at peace sa kung asan man siya right now. I hope your mother is also in good health, and sana kumuha ka na ng health insurance para sa sarili mo and sa mom mo. Sana may HMO ka. Since sa hospital ako, lagi kong bukang bibig yung HMO, healthcare, PhilHealth, ganyan. Kahit ang hirap din naman ng HMO, hindi naman niya sagot lahat. Malaking tulong pa rin yung PhilHealth and HMO, kahit papaano. So, ayun. Sending love to you, te. Tangina. Iyak ako dun, ah. Ang OA ng iyak ko. Hindi, alam nyo, hindi ako pwede sa MMK. Hindi ko pwedeng palitan si Ma'am Charo. Kasi hindi ko alam kung paano kinakaya ni Ma'am Charo na magkwento siya ng nakakaiyak na kwento na hindi siya umiiyak. Feeling ko ako si Ma'am Charo, ganito ako. Dear Yani. Hindi pala talaga pwede yun sa akin. Nakakainis. Okay. Next story. And actually, our last story. Last story natin ay galing kay, sa codename niya, yung bading na nagkagusto sa straight niyang friend. Ang multo ko ay what if hindi ako umamin para ma-maintain yung closeness namin dati. Friends pa rin naman kami pero hindi na tulad ng dati. Gets ba? Di naman ako nag-regret pero ayun lang ha. Kamis lang paminsan. Happy Halloween! P.S. Ako yung napili mong letter 10 months ago. Oh my God! Like, wait, sinend mo ba tong letter na to para i-guilt trip ako? Gago! Oh my God! Umamin ka! Oh my God! Umamin ka dahil sa advice ko. Hala, tas hindi na kayo close ngayon. Sorry! Hindi ko alam kung, sorry. Ikaw ba yung, sinong bading ka? Ang dami kasing bading dito na nagsisend ng stories nila yung naaamin sa straight lang friend. Ikaw ba yung bading na may anak sa TikTok? Ikaw ba yun? Alam nyo guys, ngayon nag-i-strict na ako sa TikTok. Gets ko na. Hindi naman pala sobrang special kapag meron kayong anak sa TikTok. Sorry! Happy Halloween! I think pumultuhin mo ako tonight. Kaya, wala akong masabi. Well, give it time. Give it time. From my experience, bumabalik naman yung mga ganyang friendship. If strong enough talaga yung friendship na yun. Yes, you'll grow out of it. You guys will grow out of that. And maybe find your way back to each other as friends again. Sorry! Pasabog! Napakagandang ending! Tignan niyo nilagay ko. Number 34. Yung bading na binasa ko yung letter, gago. Yun yung nilagay ko. So, anyway, thank you so much sa mga nag-send ng stories nila today. At sa mga nagpaiyak sa akin at nagpatawa sa akin. Sorry sa mga hindi ko napili. Actually, ang daming letters na nag-submit. Lahat yun binasa ko. Hindi man lahat. Ano yung mga binasa ko? Ang daming nag-send na mga avoidant, tapos ang multo nila yung mga ginos nila. Hindi ko na binasa. Just know na ang dami nyo. Ang dami nyo. Like, oh my God, that's so common.
nagsasubmit pa kayo ng story sa podcast kung kasalanan nyo naman pala. Anyway, thank you so much for listening to this episode. Sana hindi na kayo multuhin ng kung anumang nagmumulto sa inyo, kung totoong multo man yan, or mga regrets nyo. Maybe this Halloween, it's time to let go sa mga multo na yon. Well, yun lang. Thank you so much for listening. Again, i-follow nyo kami sa Spotify and sa YouTube. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel para ma-notify kayo. Tapos sa Spotify, i-follow nyo kami. Then rate nyo kami ng mga 5 stars. Ganon. Yeah. I-follow nyo rin kami sa socials namin at Kwarto ni Yani sa lahat ng social media platforms except sa Twitter pala. Wala pala kaming Twitter. At ako! At Yani Hatisu. Ayan, sa lahat ng social media platforms. And, yun lang. Thank you. Bye-bye. God. Grabing episode to.